Rahim. Assalatu wassalam ala ashraf salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo. Ito po ay patungkol sa tinatawag nating bilang mga makasalanan. Opo mga kapatid sa Islam, tayo ay nagkakaroon talaga ng mga kasalanan. At ito po ay isa sa tinatawag na karoon talaga ng na tayo ay mga tao. Laging nagkakasala, laging nagkakamali. Kakulangan para sa atin po yan. Kaya po mga kapatid sa Islam, hali kayo, pakinggan nyo ang paksang ito kasi ito ay nararapat talaga sa atin. Kasi lagi tayong nagkakasala. Merong isang hadith dito na nabanggit si Prophet Muhammad sallam. Sabi niya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallam, walladhi nafsi biyadihi law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wala jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Sinabi sa hadith mga kapatid sa Islam na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta Muhammad SAW, sumpa man sa yaong nasa kanyang kamay ang aking sarili, kung hindi kayo nagkakasala ay talagang alisin kayo ng Allah at magpadala siya ng isang mamamayan na nagkakasala at saka humihingi kay Allah ng kapatawaran at saka sila ay kanyang papatawarin. Isinalaysay ni Muslim. Dito sa hadith na ito mga kapatid sa Islam, nagpapakita talaga na ang Allah subhanahu wa ta'ala merong kakayahang magpatawad. Kaya bilang makasalanan, tandaan nyo, bukas lagi ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binubuksan niya po yan. At yan ang gusto talaga ng Allah. Kasi nga alam na alam niya ang ating tinatawag na kalikasan. Likas po sa atin na magkakamali o kaya nagkakasala. Walang tao na perpekto. Lahat nagkakasala. Ngunit wag niyong kalimutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, gusto niya humingi pala tayo ng kapatawaran. Dito sa hadith ito napakalinaw. Wala siyang, kung hindi tayo nagkakasala, tatangkunin, ano lang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ano to malaking pabor talaga to sa atin sa totoo lang. Kasi nga, hindi mo kailangan ipakuin ng ibang tao para matubos ang iyong kasalanan. O kaya, anong gagawin mo mga kalukuhan para matubos ang kasalanan mo? Hindi. Sa atin, ito na. Magbalik loob lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang kagandahan sa katuruan ng Islam, mga kapatid. Ang katuruan ng Islam, inuugnay talaga tayo kay Allah. At pinapakilala sa atin ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya po ay wasi'ul magfirah, malawak ang kanyang pagpapatawad. Aanhin niyang pagpapatawad niya kung walang naghumihingi ng kapatawaran. Dapat talaga, tao tayo. Kaya bilang mga makasalanan mga kapatid, tandaan niyo yan. Magbalik loob lang pala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At saka ang kasalanan ay pasanin yan kapatid, na nagpabigat ng iyong balikat, konsyensya, o kaya mga saloobin, o kaya ang mga pangyayari kung saan maalala mo araw-araw yan. Parang bangungot talaga yan ang mga kasalanan. Kaya mga kapatid, magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya advisable bilang nagkakasala rin mga kapatid, advisable sa atin, wag na wag sumama lagi sa mga makasalanan. Opo, nagkakasala tayo, pero hindi tayo dapat sumama sa mga nagkakasala lagi. Kasi nga,
mahawaan ka sa kanilang mga pinanggagawa. Mahawaan ka sa kanilang pananaw sa buhay. Mahawaan ka sa kanilang mga pinagsasabi. Ganun mga kapatid. Kasi nga ang mga lalo na mga hindi Muslim, ang gusto talaga nila pakinggan yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi niya, "Wallahu yuridu ay yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima." Yuridu Allahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at gugustuhin ng Allah na tatanggapin ang inyong pagbabalik loob, at gugustuhin naman ng mga yaong sinusundan ang mga pagnanasa na malilihis rin kayo ng matinding pagkalihis. Ginugusto ni Allah na pagagaanin hinggil sa inyo at nilikha ang tao na mahina. Kaya napakalinaw talaga dito pagkasabi ng Allah. Lalo na ang mga taong sinusundan nilang kanilang mga pagnanasa, wala silang hangad, kapatid, sa atin. Lalo na ikaw, nagbalik loob o kaya nagpapakatuwid ka, kahit nagkakasala ka, pinipilit mo na ayusin ang buhay mo. Ayusin mo ang iyong paniniwala. Ang gusto nila, malihis talaga tayo sa tamang landas. Anong sobra pa nga lubhang pagkalihis. Ganun ang kanilang hangad. Kaya advisable mga kapatid, bilang nagkakasala din, na wag niyong samahan ang mga nagkakasala. Tama na ikaw lang. Huwag ka nang magdamay kung ano pa. Di ba? Ganun naman tayo Nililihim natin ang ating mga kasalanan. Kasi nga, ayaw natin maggayahin tayo. Ayaw natin na baka balang araw, ikaw ang gagawin niyang masamang huwaran sa buhay niya. Subhanallah, napakasakit yan. Gagawin niya kang huwaran. Tapos masamang huwaran pa talaga. Parang nangyari dyan, maging pyramiding yan Dadami ang iyong mga tagasunod. At dala-dala mo lahat yan. Kargo, konsensya mo yan, kapatid. Kasi nga lahat ng mga gumagawa dahil sa'yo, nagkakaroon ka ng kasalanan. Kaya bilang mananampalataya, kahit nakakasala po tayo, isipin natin na kailangan natin magtiis. Tiisan natin yan ang mga kasalanan. Layuan. O kaya pigilan ang iyong sarili. Gamit ang iyong pananampalataya. Kaya alhamdulillah mga kapatid, yan ang katuruan ng Islam bilang tayo mga makasalanan. Tingnan si Adam alayhis salam nga nagkasala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinigilan siya, inutusan siya na wag lalapitan ang punong iyon. Ngunit lumapit pa sila at kumain man ng prutas doon. Dahil doon mga kapatid, hindi nadapa ka lang, hindi ka na babangon, hindi ka na tatayo. Hindi ganun ang katuruan sa Islam. Dapat magpatuloy ka pa rin sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, katulad sa ginawa ni Adam alayhis salam. Kahit nagkasala na siya, napakalaking kasalanan na yun sa time na yun Kumain ka sa putas na yun, malaking kasala, pero nagbalik loob siya at tinanggap nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang pagbabalik loob. Allahu Akbar. Yan ang isa sa mga kagandahan sa Islam. Hindi tayo naniniwala na ang kasalanan ay mayroong tinatawag na immortal sin. Walang immortal sin. Lahat yan patawarin ng Allah. Ang hindi niya napapatawarin ang shirk. Kaya bilang makasalanan, kapatid, huwag kang lalampas sa shirk. O kaya sa kupur, malalaking kupur, o kaya malalaking shirk, huwag mong lampasan yan. Kasi nga, kapag nilampasan mo yan, walang kapatawaran yan. Hindi ka papatawarin ng Diyos. Kasi nga, karapatan niya yan Bakit mo inapakan ang karapatan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaya, audubillah, kahit ganun mga kapatid, ang bilang makasalanan, huwag lang tayong magpapasobra. Merong isa sa mga napakagandang ditong kwento na ito mga kapatid. Ito talaga ang pinaka main core ng Islam. Kasi ang main core ng Islam, tinuturuan talaga tayo na mga bagay na hindi natin dapat lampasan.
O kaya sabi sa may hadith dito na ito naman ang kwento dito na inulat ni Abu Huraira radhiyallahu anhu na may dinalang lalaki sa propeta Muhammad SAW na nakainom ng alak. Nakainom. Kanyang sinabi, paluin ninyo siya. O yun kasi tinatawag nating had. Uminom siya, paluin siya. Sinabi ni Abu Huraira, kaya meron sa amin na nagpalo gamit ang kanyang kamay. At may nagpalo gamit ang kanyang sandal. At may nagpalo gamit ang kanyang damit. Saka nang umalis ay sinabi ng ibang mga tao, ipahiya ka nawa ng Allah. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, huwag kayong magsasabi ng ganun. Huwag ninyong tutulungan si Satanas hinggil sa kanya. Isinalaysay ni Bukhari. Itong hadith na ito mga kapatid sa Islam, kung iisipin mo, doon tayo magkakaroon ng idea mga kapatid. Kapag ang tao, syempre meron naman niyang karangalan. Meron yan siyang dangal. Meron siyang iniingatang dignidad sa buhay niya. Kapag pinaparusahan na o kayo naparusahan, huwag kayong magdua ng masama o kaya masama pakinggan sa kanya. Kapag ginawa mo yan, mawawalan yan siya ng gana sa buhay niya. Pinarusahan na, tapos na yun, tapos na, naparusahan na. Pinarusahan na sa time ni Prophet Salam dito. Pinalo na siya. Tapos, huwag ninyong tutulungan si Satanas hinggil sa kanya. Kasi si Satanas, ang kanyang gusto, madismaya ang tao na yun. Alam mo naman, kapag dismaya, baka hindi na yung babalik loob kay Allah. Ayaw nyo nang mamuhay. Baka magpatiwakal yan. Kaya kung ginawa mo yan, Allah mustaan. Kaya ang mga tao na yun, syempre sa mga naparusahan sa Islam, sabi ko sa inyo, hindi naman yan garapal o kaya bulgar sa paggawa ng kasalanan. Nahuli lang yan siya. Pero ang iba kasi, walang ano eh. Kaya sa Islam, iniiba talaga natin ang mga lumilihim sa paggawa ng kasalanan ay kaysa lumalantad. Iba yun ang pakikitungo natin sa bawat isa. Kaya, meron nga isang ano dito, ganun din ang pangyayari dito mga kapatid. Ang dinagdag sa hadith lang, sabi niya, Rasulullah SAW, dagdag doon sa hadith, ngunit magsabi kayo, rahimahullah, kaawaan ka nawa ng Allah. Allahu Akbar, tingnan niyo, rahimahullah. Yun lang pala. Huwag mo nang dagdagan ng paninira kasi masakit sa tenga yan eh. Ano na yan siya, down na siya, hinang-hina na yan sa time na yun. Tapos, ang gagawin mo pa, idismaya mo pa siya. Panghinaan po yan ng loob. Kawawa naman. Kaya ano mo, kaya sa Islam, kung may mga nakita kayong pinaparusahan ng batas, sabihin nyo, kawaan ka nawa ng Allah. Kasi nga, alam naman natin kapag naparusahan sila, natatanggal ng kanilang mga nagawang kasalanan dito sa mundo. Kasi kafara na yan eh. Kaya, kawaan ka nawa, Allahu Akbar. Ito yung napakagandang hadith po ito mga kapatid. Tayo mga Muslim, kinamumuhian natin ang kasalanan. Kinamumuhian din natin ang makasalanang gumagawa nito. At kung makita mo siya gumagawa ng kasalanan, ay magtuligsa ka. Pagsabihan mo, payuhan mo. Alalahanan mo siya hinggil kay Allah. Takutin mo sa mga agarang parusa ni Allah. O kaya sa mga hinaharap niya, anong consequences yan sa mga kanyang mga pinanggagawa. At ipanalangin mo rin siya kay Allah subhanahu wa ta'ala at humingi ka ng kanlungan, humingi sabihin mag-audubila ka. Kasi nga, baka mahumahaling pa yan sa kanyang paggawang kasalanan. Kasi iba kasi nakaka-addict ang paggawa ng kasalanan. Kaya dapat ano ka talaga, gamitan mo talaga ng dawahan mo siya, pagsabihan mo, payuhan mo. At huwag mong tulungan si Satanas laban sa iyong kapatid. Ano ibig sabihin huwag mo tulungan? Huwag mong sampol nakagawa ng kasalanan, tapos i-ano mo talaga, tapos naparusahan na, ipapahiya mo pa talaga. Huwag mong ganun.
Basta naparusahan na, huwag mo nang ipahiya. Tama na. Yang-ya na nga yan, tapos pahiyain mo pa. Kukutsain mo pa. O kaya ididismaya mo pa. Subhanallah. Kaya, kasi nga, alam ng mga kapatid, kapag ang mga nagkakasala, magdadamay pa yan eh. Nangdadamay pa. Pero naparusahan na siya, ano na yan siya? Laylo na yan siya. Hindi na yan magdadamay. Pero kung kutsain mo pa, syempre madismaya yung sa buhay, baka magiging sobra pang masama pagkatapos ng yun. Kaya sa mga nangangaral, sa mga nagpapayo, payuhan nyo ng mahinahon na pamamaraan. Allahu Akbar. Kaya dito kaya ang mga bilang makasalanan mga kapatid, dapat isipin mo na ikaw nagkakasala rin. Hindi naman tayo perfecto. Gusto rin natin na mayroong magpayo sa atin sa pamamagitan ng mahinahon na pamamaraan. Magandang preaching, tinatawag natin. Kaya yun ang gusto natin. Kaya i-apply mo rin kung anong gusto mo sa iyong kapwa. Kaya yun, isa sa mga kapatid. Kasi nga, kapag tinulungan mo nga si Satanas, nilalayon kasi yan ng Satanas na tulungan siya sa pamagitan ng ipakita mo sa kanya, sa taong makasalanan o kaya sa kanyang pagsuway na siya ipahiyain sa kanyang sasapitin. Kaya kung merong tawag sa kanya ng kahiyan, ibig sabihin natapos na o kaya nakamit na ang layunin ng Satanas. Allah musta'an. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid sa mga ganitong mga pangyayari. So may makita kayo na pinaparusahan, wag ka na magsalita ng masama sa tao na yun. Kaya tingnan niyo sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sabi niya, "Qul ya ibadil ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sabi niya, sabihin mo, o aking mga alipin na yaong nagpabaya sa kanilang mga sarili, huwag na kayong mawawalan ng pag-asa mula sa habag ng Allah. Katotohanan, si Allah ang nagpapatawad ng lahat ng mga kasalanan. Tunay na siya ang mapagpatawad na maunawain. Kaya sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito mga kapatid, wag po tayo madismaya sa habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ganun ang pagkasabi bilang makasalanan, maunawaan natin yan eh. Na wag tayong magpadala sa mga paggawa ng kasalanan, maliban na lang na humihingi ka ng kapatawaran, humihingi ka ng habag, humihingi ka ng awa mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi yan ang pag-asa natin eh. Binubuksan pa rin ang ating damdamin sa pag-asa o kaya pagkamit sa hinahangad nating pag-asa mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kung ganon, i-apply mo rin sa kapatid mo. Sa kapatid mo na nagkakasala, huwag mo siyang idismaya. Kasi nga kawawa naman kapag dinadismaya mo ang iyong kapatid. Tapos mga kapatid, kapag hinahamak mo pa, huwag mong hamakin. Kawawa yun. Bagkus, payuhan mo lang. Punahin mo sa magandang pamamaraan. Baka balang araw hindi na yan siya magpatuloy sa kanyang mga kasalanan. Kaysa magpatuloy siya tapos magmamalaki pa siya sa kanyang pinanggagawang kasalanan. Yun ang nakakatakot mga kapatid. Kasi kapag nilantad yan ng kasalanan, nagmalaki na siya sa kanyang ginagawa, gagayahin na yan ng mga mahihina ang loob. Kaya mas maaga, yun ang tinuro sa atin ng Islam. Napayuhan mo at huwag mo siyang pahihiyain. Meron nga dito isa kwento nga ni Abu Dar mga kapatid. Ni Abu Darda. Sinabi dito na inulat ni Abu Kilada na merong dumaang lalaki kay Abu Darda na dinala para sa pagpapataw ng pagpaparusa sa kanyang nagawa. Kaya nang natanggap siya ng mga tao, kanyang sinabi, huwag ninyong mumurahin ang inyong kapatid at purihin ninyo si
Allah na yaong nagligtas sa inyo. Sinabi niya, sa tingin ba ninyo kung nakita ninyo siya sa balon ng kalib? Palalabasin ba ninyo siya? Kanilang sinabi, opo. Kanyang sinabi, kaya't huwag ninyong mumurahin ang inyong kapatid at purihin ninyo si Allah na yaong nagligtas sa inyo. Kaya't meron nagsabi, ano ang kinapupuotan mo sa kanya? Kanyang sinabi, tunay na hindi ako napupuot sa kanya, ngunit napupuot ako sa kanyang gawa, saka kanyang iniwan niya ito. Kung iniwan niya ito, siya ay maging kapatid ko ulit. Nabanggit ni Abu Dawud. Kaya sa hadith na sa kwento pala ni Abu Darda, gano'n na gano'n ang turing natin sa ating mga kapwang Muslim kung nagkasala. Ngunit hindi lantaran. Iba kasi ang lumalantad talaga sa paggawa ng kasalanan. Ito, mga tao na ito nagkakasala pero nililihim nila, kinukubli nila . Yun ang mas mainam pa yun. Kasi nga, may malaking chance yun ng balik loob kay Allah. Kaysa lantaran talaga na araw-araw o lumalabas para gagawa ng kasamaan o kaya bantog na talaga siya sa paggawa ng kasalanan. Auzubillah. Itong nakakahiya talaga . Bantog ka na sa lugar mo. Tanyag na tanyag ka na sa paggawa ng kasalanan. Kaya ang nagpapakasasa, mga kapatid, sa kasalanan at lumalantad na at hindi niya na talaga itinago, na yun, masahol na yun kaysa sa hayop. Kaya mayroong sinabi dito si Hafiz Ibn Hajar, naway kaawaan siya ng Allah, ang nagsabi, ang sino mang nagnais na ibulgar ang pagsusuway at ang paglalantad nito ay iginalit niya ang kanyang Panginoon. Kaya tatakpan siya. Tingnan nyo, tatakpan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sino mang nagnais ng pagtatakip nito dahil sa kahiyan mula sa kanyang Panginoon at sa mga tao ay pagkalooban siya ng Allah ng pagtatakip para sa kanya nabanggit sa Fathul Bari. Kaya sa Fathul Bari, sa aklat ni Fathul Bari, yung sinulat ni Ibn Hajar, yun, bilang makasalanan dapat talaga hanapin natin ang takip, wag ilantad. Ang iba kasi walang iya, magkukwento siya, parang pinagyayabang niya pa talaga kanyang mga pinanggagawang kasalanan. Wag mo ibulgar kasi mayroong hadith talaga, napakalinaw ditong hadith na ito. Itong hadith na ito na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na aking narinig ang mensahero sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, lahat ng aking pamayanan, lahat ng aking pamayanan ay patatawarin maliban sa mga mapaglantad. At tunay na isa sa mga naglalantad ay paggawa ng lalaki ng isang gawain kagabi at pagkatapos sa kinaumagahan habang tinakpan siya talaga ng Allah, at saka sasabihin niya, o mga tao, ganito ang ginawa ko kahapon. Talagang magdamag siyang pinagtakpan ng kanyang Panginoon at kinaumagahan ay siya mismo ang tumanggal ng takip ng Allah hinggil sa kanya. Isinalaysay ni Bukhari. Subhanallah. Tingnan nyo mga kapatid, ganun ang habak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw gumagawa ng kasalanan, tatakpan ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit dahil sa iyong pagpinagmamalaki mong kasalanan, ikaw na mismo ang nagtanggal ng takip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawalan ka na kasi ng kahiyan. Yun ang nangyari sa lipunan natin mga kapatid. Nalantaran na talaga, ibibidyo pa talaga, i-reels pa talaga. Kaya i-live pa talaga ang kanyang paggawa ng kasalanan. Hindi nila alam. Kaya tulad ng pagsasayaw sa Facebook, subhanallah, pagsasayaw ka dyan, lantaran na yan . Meron nga dito, isa sa mga payo ni Sheikhul Islam, Ibn Taymiyyah, naway kaawaan siya ng Allah. Tingnan yung sinabi niya, kung ang isang tao ay nilantad ang kasalanan, siya ay dapat tuligsain sa publiko.
Subhanallah, publiko, ibang level kasi ito ng kasalanan eh. Naglalantad eh. Ha? At walang maipataw na paninirang puri sa kanya. Wala. Hindi ikaw, sample, nagsalita ka laban sa kanya, hindi tawag dyan paninirang puri. Kasalanan niya, lantaran kasing pinanggagawa niya. Ha? At dapat siyang parorosahan sa publiko sa anumang paghahadlang sa kanya. Tulad sa pag-iwas o ano paman. Iwasan, yun ang tinutukoy dito. Parang hindi mo na siya papansinin. Ganun ang parusa publiko yan, public talaga. Tapos, ano pa? Kaya hindi siya babatiin ng salam. Tignan, subhanallah. At hindi rin ibabalik ang kanyang pagbati ng salam. Kapag ang gumagawa nito ay mayroong sapat na kakayahan, ay hindi naman siya lubhang mapipinsala. Kung meron ka palang kakayahan, pwede mo gawin yan. Pero kung wala kang kakayahan, huwag mong gawin yan. Yun ang tinutukoy ni. Example, iwanan mo yan. Example, magulang mo, iwanan. Subhanallah, wala ka namang kakayahan, kawawa ka naman. Kaya kung may kaya ka lang, yung tinutukoy dito na huwag mong isalamin o kaya huwag mo siyang i-respond sa kanyang salam. At kinakailangan sa mga mabubuti at reliyoso na iwasan siya kung siya'y namatay. Ibig sabihin, huwag kang magdalo sa kanyang libing. Subhanallah. Tulad sa kanilang pag-iwas nung sila'y namubuhay pa. Tingnan nyo, buhay iniiwasan, patay iniiwasan din. Ganun ang katol ni Sheikhul Islam. At ito ay sapat na maging para sa mga katulad ng mga iyon mula sa mga kriminal. Nabanggit sa Majmul Fatawa. Kaya sa patwa talaga ni Sheikhul Islam, basta ang tao, ibang level talaga sa kasalanan, lantaran, iba rin ang pakikitungo natin bilang Muslim. Ang dahilan dyan, para hindi kumalat o kaya hindi siya makapagdamay ng iba. Kasi gagawin siya huwaran. Huwaran saan? Sa masama. Kaya bilang Muslim, mayroon kang panampalat, iwasan mo yan. Huwag mo siyang salamin. Huwag mong pansinin. Ano pa dyan para matauhan siya. Kasi ang mga tao na yan, hindi natatauhan kung wala siya mga followers, walang mga viewers. Huwag mong i-view. Tingnan natin. Mararamdaman niya na nawawalan na pala siyang mga tumitingin sa kanya. At ibahin nyo talaga mga kapatid ang lumalantad at sa mga hindi naglalantad. Kasi nga, patuloy pa rin siya sa gumagawa ng kasalanan eh. Pero ang mga hindi lumalantad ay madaling magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Merong ngang hadith dito eh. Sabi dito, Inna Allaha tajawaza an ummatil khata wa nisyana wa mastukrihu alay. Sinabi dito na inulat ni Abu Dar, na sinabi ng mensahero sa salam, katotohanan, pinalampas ng Allah sa aking nasyon ang kamalian, ang pagkalimot at anumang ipinilit sa kanya. Isinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Yun, mga kamalian lang, walang problema yun, pero kasalanan, ibang usapan yun kasi sinadya yun ng puso eh. Pero ang nagkamali lang, hindi yun sinadya. Nagkamali lang eh. Pero mga nagkasala, subhanallah, intentionally na yun, ginawa niya talaga. Kaya bilang Muslim mga kapatid, wag niyong kalimutan talaga bilang makasalanan, wag niyong kalimutan na magdua lagi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ating armas mga kapatid, ang dua. Katulad na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasa lil yawmin la rayba fi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, o aming Panginoon, huwag mo sanang ililihis ang aming mga puso matapos mo kaming magabayan at pagkaluaban mo po kami ng habang buhat sa iyo at katotohanan ikaw ay mapagbigay. O aming Panginoon, tunay na ikaw ay tagatipon ng mga tao para sa araw na kung saan walang aalinlangan rito
Katiyakan ang Allah hindi sumisira ng pangako. Allahu Akbar. Kaya dito sa sinabi ng Allah mga kapatid, na huwag nyo kalimutan, nagdua kay Allah na sana huwag ilihis ang ating mga puso matapos tayong magabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakaganda ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito mga kapatid, na dua lang tayo. Inshallah, sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.